Wala pa po kasi kami, hinihintay ko pa po kasi yung mister ko na dumating para makabili po ng ulam. Kaya ito po muna papakulong ko sa mga magbuko. Ano ba yung pangarap mo para sa mga anak mo? Makapagtapos po sila ng pag-aaral para hindi po nila, tapos makatrabaho po sila ng maganda para hindi po sila mahirapan sa kanilang pag magkakasawa na po sila. Hello, Ading. Ayan. Anong pangalan mo, Ading? Jeneline, Ilang taon ka na? 25 po, Bali, ilan yung anak mo? 2. Anong pangalan niya? Plastic. Ilang taon na siya? 4 taon. Ito. Biya po. Anong taon na din? 2 taon. Ano nga pala yung trabaho mo, Ading? Wala po sa bahay lang. Yung mister. Minsan po nakikipaglaba po doon sa tita ko. Magkano naman kinikita mo doon? Minsan po 250, 300 po pag marami. Pag marami. Yung asawa mo, anong trabaho? Construction po. Magkano din kinikita niya? 350 po isang araw. Isang araw. Nasaan nga pala yung mga magulang mo? Nasa ibang lugar po. Si mama po wala na po, si papa na lang. Ilang kayo magkakasama? 3 po. Bali, anong trabaho ng mo, papa mo? Tricycle driver po. Pangilan ko din sa magkakasama? Panganay. Panganay, ilang taon ka ba nag-asawa? 20. Bakit naisipan mo mag-asawa agad? Hindi. Ano lang po, parang nadala lang. Mahirap ba yung kabubuhay niyo noon? Opo. Lalo na po si papa lang nagbubuhay sa amin yun. Opo. Anong kinamatay ng papa mo? Mama, Ay, yung mama mo. Okay. Ano nga palang kinamatay ng mama mo? sa puso po. Sakit sa puso. Hindi nyo ba naipagamot? Nahuli na po. So ngayon kayo lang natitira dito pag umalis yung asawa mo. Eh kaninong bahay ang tinitira mo? Sa lolo ko po. So lumayo ka na sa kanila. Eh gaano naman na kahirap yung pamumuhay niyo dito? Mahirap po pero nairaraos din po minsan. Bakit naiiyak ka? Ha? Ano ba yung gustong sabihin mo sa amin? Anong gusto mong iparating sa amin? Ano ba yung sinasahod ba ng asawa mo? Sumasakto ba sa inyo? Minsan po na parang kumukulang. Kulang na kulang talaga. Lalo pa 2 anak mo. Umuulan, lagi pong tumutulo.
halos po lahat tumutulong. Ibig sabihin wala kayong sariling tinitiran. Noon po nakikitira lang po kami sa biyanan, pero nung sinabi po ni Lolo na dito na kami, kaya lumipat kami. Mm. Lumipat na kayo dito. Bakit gaano ba kayo nahihirapan? Yan. Mahirap po kasi makitira po sa mga sabyanan po kasi minsan pinapakialaman ka po daw ng mga biyanan kasi hindi naman po dapat. Anong ginagawa sa'yo? Bakit po kailangan pong kung bibigay po yung asawa ko ng pera, dapat po kailangan meron po silang kailangan po lahat makahagit pati sa So sa kakapiranggot na kinikita ng asawa mo, kailangan makihati pa sila. Bakit wala bang trabaho yung mga ano? matatanda na po. Okay lang po dun sa babae pero sa lalaki ako po yung sige alam. Mm. So kaya napilitan yung ano, magbukod na lang muna. Okay. Kahit mahirap po kailangan. Bago ka nagkaanak, bago ka nagkaasawa, ano bang naging trabaho mo? Naging sales lady po. Sales lady. Tapos, Na ano po, doon po tumira po ako sa tita ko, nag-alaga po ng anak niya. parang naging kasambahay din. Sa itsura mo, mukha ka pang bata. Ilang taon na nga pala yung asawa mo? 24 po. 24. So, Bea, may tatanong lang kami. Paano kung may manligaw sa iyong matanda pero mayaman? May iaahon ka niya sa hirap at makukuha mo lahat ng gusto mo. Gugustuhin mo ba siya? Depende po. Kasi ang iisipin ko na lang po dyan yung mga anak ko. So, Bea, may tatanong lang kami. Paano kung may manligaw sa iyong matanda pero mayaman? May iaahon ka niya sa hirap at makukuha mo lahat ng gusto mo. Gugustuhin mo ba siya? Depende po. Kasi ang iisipin ko na lang po dyan yung mga anak ko. Baka pag nakipag-asawa po ako sa kanya, saktan lang yung mga anak ko. Kaya magtitiis na lang po ako sa kanya. Kasi masaktan po ako. Ngayong malapit na ang eleksyon, may mga politika na ba na pumupunta dito sa inyo para mag-abot ng tulong? Wala po. Kahit noon pa? Wala po. Nung mga yung mga mayor, ganun lang. Ay, meron. Yung pagdating lang ng eleksyon noon. Opo. So ngayon, wala pa yung Wala mga pa. wala pang nakakarating na tulong sa inyo. Wala. Pag may birthday lang po, paghihingi po sa mga kandidato. Magsusulisit. Ayan. Ano ngayon yung pakiramdam mo na kakapiranggot lang yung nasasahod ng asawa mo, yung hindi mo mabili yung gusto mo, yung damit, or maayos man lang yung sarili mo? Mahirap po kasi minsan yung mga anak ko minsan may pinapabili po. Kasi hindi ko po mabili. Parang nasasaktan po ako kasi yung mga anak ko minsan humihingi na pambili ng pagkain pero wala po ako maibigay. Madalas ba ganyan yung nangyayari sa inyo na pag minsan may trabaho si mister, minsan wala? Opo. Lalo na po pag umuulan. Hihinto po. Paano pag walang trabaho si mister nyo, saan yung kumukuha ng kakainin nyo? Minsan po, namimingwit po siya ng ulam. Bigas, saan kayo kumukuha?
Yung bigas po, basta po, pag nagsasahod po siya, bumibili po kami ng 5 kilo. Kung hindi po 5 kilo, 10 kilo po. Ano yung masasabi mo ngayon sa presyo ng bigas ngayon na sobrang mahal talaga? Ang mahal po, parang yung 1,000 ng pagbibili ng bigas, parang wala lang. Parang piso lang po pag gagastusin, wala lang. Hindi ka pa po makakabila ng kalahating kaban na bigas. Nasa 15 kilo sa 10 kilo lang po. Sobrang mahal po ng bigas. So yung mga mahihirap, lalo pa naghihirap. Yung mga mayayaman lang po ang karaan. Yung mayaman. So, Cesar, let's go. Lead the way. Let's go, Ann. Oh, ito pa si Ann. This is Ann. Nga pala si Ann. How are you doing, Ann? My name is Mark. Shy type siya. Mukhang shy type I saw the documentary film. Nakita ko yung film about sa'yo. So I need to translate in English so I won't have a hard time putting the subtitles. So that's why I'm speaking English now. So nakita ko yung documentary film about sa'yo. Nahabag ang aking puso. Okay, I saw the film about her, and then her story really touches my heart and the thousands of viewers. So, can we go inside your house? Pwede ba kami pumasok sa bahay nyo? Yes. Ann, can you rotate the camera behind you? Go. Go, 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 go. Hello! Ann's, these are Ann's good neighbors. Right, Ann? Mga mabubuting kapitbahay ni Ann. Yun. And I believe that is your sister. Yung ba yung kapatid mo? Si Karen. Karen, can you come here? Karen? Sige na, huwag ka nahiya. Come here, Karen. So this is Ann's sibling, right, Karen? Huh? Ay, Ann and Karen. This is Ann. So ito si Ann, ito si Karen. Hindi po, wala naman po Ha? Karen. Ano pangalan mo? Rose Ann po, tsaka Anna po. Okay. I got mixed up. I got confused. Ano pangalan mo ulit? Rose Ann po. Rose Ann and? Anna. Anna. I see. Rose Ann and Anna. Yes. Anna, bakit ka umiiyak? Why is Anna crying? Bakit ka umiiyak? So I did ask her why she's crying, and then she said because she is happy. Bakit ka masaya? Why are you happy? Dito ka, dito ka. Why are you happy? She said she's happy because here I am, Cesar and Ann are back, and she's expecting another help from us. That's what I assume. Nag-expect siya ng panibagong tulong, so kaya siya masaya. Iniisip niya na may tulong na naman na darating ngayong araw na to para sa kanila. She's thinking that another help is coming, and here's the help right now because I'm here now. Tama ba, Anna? O sige, pasok tayo sa loob ng bahay nila. Let's go inside your house, ha? Okay. So, nandito na tayo sa loob ng bahay nila. We are now inside their tiny, so tiny house. It's not even a house. It's a shanty. Can you make a 360 shot, Ann, so the viewers can see how small this shanty is? Go ahead. Okay, ako na may hawak ng camera. I'm holding the camera. I'm doing a 360 shot.
So you guys can see how small the space is inside. Para makita nyo kung gaano kaliit. Ayan. Ayan na si Cesar. At ang kanilang kapitbahay. Ayan si Ann. Napakagandang Ann. Ayan. Ito ba yung sako ng bigas na binigay natin last time? Yes. The sacks of rice that we gave to them last time? Okay. Ayan. Dalawang napakagandang dilag. Two beautiful teens. How old are you na ulit? 17. 17 and? 14. 14. Okay. I forgot your name again. What's your name again? Rose Ann and Anna. So Rose Ann, anong ginagawa mo ba? Anong trabaho mo? What do you do for a living? Sa market po, tumutulong po ako sa grocery. Tapos nagdi-display lang naman po ako doon ng mga paninda po. Ganun po. Okay. So Rose Ann works in a grocery shop. And she arranges stuff, doing everything all around. So that's what she does. She works in a grocery store. So may tatanong ako sa inyo ha. I'm going to ask you something. Kumain na ba kayo ng tanghalian? Have you eaten lunch? Magluluto pa lang po. Not yet. They haven't eaten lunch yet. Can we invite you for a lunch outside? Pwede ba tayong kumain sa labas? Pwede po. Pwede naman daw. Pwede na. So, they are coming with us. We are going to eat lunch somewhere else. Okay, are you guys ready? Ready ka na? Let's go! So, inibitahan ho namin sila para kumain sa labas sandali. Okay lang ho ba? Dito lang naman, ayun lang, malapit lang yung kayo nandito, no, Cesar? Malapit lang. Kawawa naman talaga sa mga yan. Kung sila, noon pa yan, nung buhay ng tatay nila eh. Ganyan na sila, sayang, di lang nabutan yung mga tatay nila. Dito rin na iburong yung. Oo. Pero matagal na ho silang nandito talaga. Oo, matagal na. Bata pa lang yan. Bata pa lang. Batang maliit pa lang. Yung isa siguro grade 1. Kaya nga nakakaiyak yung mga nila na, kaiyak talaga. Oo nga. Yung isa sa school pa lang, hindi pa nag-aaral kami. Yan na sila. Ako ang nakpasok dyan. Natatawa lang daw nga lang. Para sa tulong daw. Ayan, ayun, yung lalaki. Kaya nga hindi nakapag-aral mga yan eh, kasi ganyan yung talaga eh. Buhay nila, ang kainan lang. Hindi mo ganun sa paligid. Sige, 1, 2, cheese! Okay, picture na yan. Nagtakbuhan yung iba. Behind you, Ann, behind you. Hurry up, hurry up! They're running! O sige, we are going to eat lunch na. Kakain na kami ng lunch ni Ann at ni Rose Ann. Let's go. Babalik ko kami, Anay. Balik ko kami, pakakainin lang namin itong dalawa. So ayan na. They are inside the tricycle na. Kakain na kami ng lunch. Let's go. Tutoy! Okay na, wala pa. Ano, Kaya nga, kasi may may binigay sa aking sulat. magsulat ka baka malay mo ikaw na sumunod na matulong. Ayun, kaya nagbigay kayo ng sulat. Opo. Okay. Meron kasi siyang ibinigay na sulat sa akin. Yun nga, na sana daw isa sa mapuntahan natin. Kaya ngayon, hinanap natin talaga siya. Kaya nga.
bahay ng lolo ko po na pinagtitirahan po namin sa Yung bahay niyo, ang kusina nila. So ito lang yung mga gamit nyo ngayon. Opo. Ano kayong bagoong. Ito. Tapos. Ano to? Asukal. po. Tsaka Asukal din po. asukal na pulang-pula. Opo. Itim na itim na. Para hindi lang gamin. Opo. Ito lang yung mga gamit nyo. So itong bahay na to, kanino to? Sa lolo ko po. Sa lolo mo. So, kumbaga pinatira lang muna kayo dito. Okay. Dito kayo nagluluto. Opo. Okay. Pwede pa tayong pumasok sa loob. Pasok tayo. Hello. Ayan. Ito yung sinasabi ni ano na pinatira sa kanila. Eh paano yung pag kinailangan na ng lolo mo? Wala na po si lolo patay. Ah, patay na. Okay. So yung mga ibang kamag-anak mo, paano pag may mag-claim dito sa bahay? Ano po, si tita po, siya po yung ano dito. Pero sabi po niya dito muna. Dito muna kayo. Okay. So, saan mo kayo natutulog? Dito. Ah, dito. Opo. Sa lapag. Ano yung pinansasapin nyo dito? Mga kumot po. Ano? Eh dito sa taas, ano to? Ano po, wala na po bodega po kasi pag umakyat ka pa po dyan, mauhulog ka. Ah, babagsak. Babagsak na po siya. Ano na Okay, po so marupok siya, na. Marupok na po siya. Ito. Try ko nga. Try ko nga, ano? Kung may ano na lang po ang... Delikado rin itong ano. Mga gumagalaw. Ano? Marupok na. Parang lumang bahay na to, ano? Opo, patagal na po ito. Baka malilit po. Hindi ba bumagsak ako? Ayun. Sira-sira na. So hindi kayo pwede matulog doon. Hindi. Dito na. Okay. Eh paano yung kuryente dito? Magkano binabayad niyo? Minsan po 100, minsan po nasa 90. Okay. So ang gamit niyo lang is Ang ilaw lang po. Kasi etong electric po. fan. Sira po. Hindi ka magana? Hindi po. May gumagana po pero wala po siyang hangin na binubog. Pwede sila na rin. Opo. Eh paano yun? Marami lamok dito. May pangalang. Ano po, katel po. Katel. Nagkakatel po kami ng gabi. So, bali ito yung mga pinagsasapin nyo sa higaan. Ay, yung mga gamit nila. Ano, saan naman yung ano nyo? CR nyo naman. Doon po sa may kusina. Ito. Parang sinuunang bahay na to, ano? Opo. Yung kumukha matagal na tagal. Ang old house na. Kasi mga bata pa po. Saan naman kayo kumukuha ng inumin nyo? Sa may puso po. Oh, sa... Poso. Opo. Okay. So pag umalis yung asawa mo, ikaw lang mag-kail lang dito. Opo, kami lang po. So dito lang. Dito lang po.
Hindi ka naman natatakot kung wala yung asawa mo, ganyan. Hindi. Sanay na po. Sanay na. Basta po nandiyan po sila dito. Oo, may ano naman, Kapit bahay. kapitbahay. Nagtataasan ngayon ng bilihan. Sa tingin mo, bababa pa yung mga presyo na yan? Sa tingin ko po hindi na po, lalo na po kasing tumaas. Sabi po kasi niyang president noon, bababa po. Pero nung nakaupo na po siya, lalo naman pong tumataas. Wala nang 20 pesos na bigas. Lalo pong tumaas. So magkano ba ang binibili yung bigas ngayon? Nasa ano lang po. Ang pinakamababa po ngayon ni 46 na po. 46. Opo, dati po nakakabili po kami ng 36, 39. Ganun. Magandang bigas na yun. Opo. Okay. Ngayon po yung 46 po ay maitim pa po. Ayun ang pinapakain mo sa mga anak mo. Ano po? Opo. Ito ha, may tanong lang ako ha. Bakit, yung karamihan sa mga kabataan ay nag-aasawa na ng maaga? Minsan po yung iba sabi na sa kahirapan po. Pero yung iba po naghahanap lang po sila ng taramay po nila kasi malungkot po sila. Parang wala pong yung mga magulang. Kaya minsan naaga na po sila nakikipag-asawa. Pero ang pinaka number 1 yan dahil sa Kahirapan po. Iniisip ng mga kabataan na akala nila yung magiging asawa nila ang makakatulong sa kanila para umahon sa kahirapan. Pero yung hindi nila alam, Mas mahirap po pag may asawa. so nahirapan ka ngayong may asawa ka na. Okay? Okay. Dalawang magandang dilag. Dalawang naggagandahang dilag. In English, two beautiful teenagers or ladies. Two beautiful ladies. May sasabihin ako sa inyo, ha? I'm going to tell them something. Meron akong ibibigay sa inyo. I'm going to give you something that you can use. Okay? Pwede mong gamitin sa pag-aaral niya. You can use it for her studies, for your studies, or for opening up a business. I don't know. You are smart enough. You are smart. You are very intelligent. So you know what to do with it. Alam mo kung ano ang kailangan mong gawin sa ibibigay ko sa'yo. Okay? Did I say it right in Tagalog? Sometimes I mumble my speech. Sometimes nabubulol-bulol eh. So, pause muna. I'm going to get it. So, like I said, I'm going to give something to you guys. Yes. Kagaya na sinabi ko, meron ako ibibigay sa inyo. Gamitin yung pang-negosyo, pang-aral, o kung ano man, bahala ka na, okay? Ikaw ang pangalan, di ba? Yes. You're the eldest. Yes. So, she's the eldest. I told her that she's smart enough, intelligent enough, to know what is right and wrong. So she knows what to do with it. The thing that I'm going to give them. The thing. Okay, sige. Your hand. Your hand. Okay. Are you recording this, Anne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You are recording this, right? Yes. It's not blurry or something? It's clear? Crystal clear? Yeah. So 10, right? 10K, 11, 12, 13, 14, 15,
What's wrong? Bakit ka umiiyak? Why is she crying? Teary eyes. Why? She said she's happy. Oh, time out ka muna. Ito naman. Ikaw naman, ha? Magkano to? 15. 15K. 16. 17. 18. 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,000 pesos para sa inyo, ha? 27,000 pesos for them. Like I said, you are smart enough, you're a very intelligent young lady, so you know what to do with the money. Thank you. Alright? She said, thank you very much. Can I get a group hug? Group hug! Yes, thank you po. Natataiyak sila, umiiyak na actually. Kasi minsan lang sila makakap ng ganyan. Hindi lang minsan, ngayon lang Ngayon for lang sure. pala. I bet this is the first time that they had a chance to hold this much of money, this big amount of money. Ngayon lang kayo nakahawak na ganito kalaking pera, no? Yes po. They said yes, the first time ever. So, okay, magsaya na tayo, kain na tayo. Ako'y gutom na at ang layo pa ng pinanggalingan ko. Let's eat na, I'm starving. I came from a very, very, very far place. I traveled for hours. So I'm starving and I'm so thirsty. So let's eat na. Yes po. Ayan na, kakain na kami. Chicken and rice with garlic sauce. Okay. O sige, enjoy ha. Enjoy your lunch. Nahihiya-hiya pa eh. Na naiiyak-iyak. Sige, pakabusog kayo. Esto eh. Hindi, cash mo. 97,000. Signature mo, baby girl. Dito naman sa baba. Gusto mo pangalan? Yes, sir, let's go. Hello, Nay. Hello. Natatandaan mo ba ako? Yung mag-asawa na tanda. Hindi ako natatandaan ni Nanay. Nanay cannot remember me any longer. I visited her before twice already. Nanay, dati binisita na kita 2 beses. Naangka po yung mata ko. Pero nakalimutan niya na. Baka pag hinubad ko yung shades ko, matandaan mo ako. Siguro. If I'm going to remove my sunglasses, maybe she will remember me. Ano? Ayan, tama. Nice to see you again, Nanay. Binisita kita dati, pati yung anak mo si Marilyn. Oo. 2 beses na. Ganon din, hindi, babago. Pero, Kamusta ka naman, Nanay? Okay ka naman? Mukhang okay naman? Sexy. mapayat na nga ako, anak. Nanay, oh, very slim, very sexy. Kapulit, Nanay. Bisitahin natin yung anak mo, ha? Oo. Giray! Tingnan ko kung mag-ibig. Oh, sige, Nay.
Pagka bis na, tawagin mo kami ha. Mga bata, halika kayo. Halika, dito kayo. Huwag kayong mahiya. Lapit kayo, lapit. Lapit, dito. Lapit kayo. Kaso, hati-hati lang kayo ha. Nakulang to. Oh. Dito ka. Lapit kayo. Hati-hati na lang, nako. Hati-hati. Yan. Thank you po. Sige. Gusto kayo tawag kasi. So guys, we are about to go inside their house. And yes, we are going to visit and say hi to Marilyn. Let's go. Ba't ka ninenervyo? Hindi naman sila kung Tungtungan ka lang! usapin ka lang. Hi Marilyn. Dito lang ako. Ninenervyo siya ako sa puting! Inikat ka! Marilyn said she's nervous. Ninenervyos daw siya. Inalis ko na. I'm just gonna stay here outside the house. Marilyn, si Mark to. Natatandaan mo ako? Do you remember me, Marilyn? This is Mark. She said yes. She said she remembers me. Nice to see you again, Marilyn. Ang ikli na ng buhok mo ngayon ah. You have a short hair now. The last time I saw you, your hair was long. Now maikli na yung buhok mo ah. Now you have a short hair. Can you show me your face? Wow naman, ang ganda naman yan, Marilyn na yan. I missed you. Na-miss kita, Marilyn. Ayan si Marilyn. Marilyn, I missed you. Nice to see you again. Can you show me your face again one more time? Curious naman! Uy, so pretty naman yan. You're so pretty, Marilyn. Can I get closer to you? Pwede ba ako lumapit sa'yo? No! No daw. Ayaw niya. She doesn't want me to get closer to her. Nahihiya siya. Ninenervyos daw siya eh. She said she's nervous. Yun lang, Marilyn na. Bisita lang kita. I just dropped by to see you, to say hi to you. Because I missed you. That's all I wanted. Yun lang ang gusto ko, makita ka ulit. Thank you so much dahil hinayaan mo akong makita ka. Thank you for letting me see you again. Nay, yun lang naman ang gusto ko. That's all I wanted to do. To see your daughter. Yun lang ang gusto kong gawin. Makita ulit sa Marilyn at makita ka. That's all I wanted. To see Marilyn and to see Marilyn's mother. Ay, Nay, ito nga pala. Pagpasensyahan mo na. Sige mo. Thank you. Oo. Bibigay ko sa kanila. Akapulit niya? Akapulit? Sarap naman. Bubuti, dumating kayo. Nandito ako sa area. Nandito ako. Binisita ko sila Cesar. Kaya naisipan kong bisitahin kayo. Mabuti. I came to visit Cesar, so I thought to drop by to see her and to see her daughter. So yun lang, Nay, magpapaalam na kami. Nagpakita lang ako para lang mag-say hi. Salamat na marami. Thank you. Thank you, Marami.
So ito Jenny Lynn, munting handog ni na Comrade Mart at ng ating mga contributors para sa inyo. 5 sacks of rice para naman makatulong sa pamilya mo. Salamat po, maraming tulong na po sa amin. Bigas na po. Maraming salamat. So bali pagdating ng asawa, magugulat siya bakit may 5 sako ng bigas ka. Ayan. So ano sasabihin mo sa kanya? May pumunta dito nagbigay ng tulong. Ayan. Biyaya po. Sige. Pero malaking tulong to para sa inyo, ha? Sige. Okay. Ayan. Okay. Si Jenny Lynn is sumulat sa atin para puntahan natin siya at malaman kung ano ang story ng buhay niya. Kaya dali-dali tayong pumunta dito para puntahan siya. So ngayon, ito na yung wish niya, wish come true. Ito na. Nandito na tayo. Wish granted. Wish granted. Wish come true. Wish granted pala. Ayan. So wish granted si Jenny Lynn. Yan, 5 sako ng bigas para sa'yo. Okay? So, bye-bye! Bye na! Hanggang pangalan ng mga anak mo. Tao po! Ay, Shane! Kumusta? Kamusta yung ano mo, yung goiter mo? Parang ano Lumalaki. medyo lumilit naman. Lumilit. Ay, ganun pa rin. Ano? Ayan. Asan si papa mo? Okay, sige. Tawagin lang namin si papa mo, ha? Pwede mo yung pumasok sa loob? Halika, Comrade, pasok tayo sa Ayan. Naku, iba-iba yung bahay nyo, Shane. Si Eliza. Bahay nila, iba-iba na. Ayan, sige. Tawagin natin si papa mo. Kasi meron kaming sasabihin sa kanya, ha? Sige. Yan. Hello po Kuya Ading. Kumusta naman po siya Kuya? Okay na lang po ma'am. Nabilan naman po siya ng gamot yung nanay ko. Bali na ipa-check up na din siya. Napa-check up na po. Kasi kailangan kasi ipa-check up dun sa doktor na ano na pinag-check upan niya dati, pero nagbigay naman ng referral nun yung doktor na kahit saan ano Kahit pwede naman, saan doktor niya siya. Oo. Sige. So sir, napadaan kami dito kasi ano meron kaming ibibigay para kay Shane, no? Opo sir. Pinabibigay ni Comrade Mart tsaka ng ating contributors. Ang pinaka maigpit na bilin nila sa amin is ipa-check up nyo, bilhan nyo ng gamot at ano man ang kailangan ni Shane. Okay, ni Eliza. Okay. Sige, So, Comrade, ito na. pakiabot na. Ganun mo yung kamay mo Kuya, tabilangin natin. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10,800 pesos po yan, Kuya. Thank you po sir. Yan. Ikaw ano, Eliza, anong masasabi mo? Meron ka na ulit pambili ng gamot at meron ka ng pampacheck up. Ha? Thank you. Medyo lumalaki yung ano niya, no? Yung mata niya. Namuluwan. Oo, lumuluwa, ano? Then laki po daw nagbago yung ano, sabi ko yung doktor. Anong nabilihan siya ng gamot? Okay. So, dapat So, Kuya, tuloy-tuloy na dapat yung ano. Ayun, gamot ano niya. mo. Ayan. So, huwag ka mag-alala. Meron ka ng pambili ng gamot, ha? Ayan. So, anong masasabi mo sa nagbigay niyan? Thank you. Ayan. Sige. So, sir, kayo na ang bahala, ha? Sige, sige. So, paano, Comrade? Sana gumaling na si Eliza, no? At sabi naman doktor, maano naman daw yan? Maagapan. Ayun ang sabi ng doktor. Sige. So, paano siya? Mauna na kami, ha? Sige, sige. Thank you po sir. Sige, sige, sige. Eliza. Sige. Sige, sige, sige. Okay. So, sir, kayo na ang bahala, ha?
Sige, sige. So, paano, kamrad? Sana gumaling na si Eliza, no? At sabi naman doktor, maano naman daw yan, maagapan. Ayun ang sabi ng doktor. Sige. So, paano siya? Mauna na kami, ha? Sige, sige. Thank you po, sir. Sige, sige, sige. Eliza. Sige. Sige, sige, sige. Okay. Transfer mo, ma'am. Hindi, buong sa buong pangalan kasama may doon yung Ganun mo sa kanto. Sige, Juan Arnold. tingnan, tingnan. Sige. Madi, oray mo niya nga, daw litra lang. Arnold, ang signature ka. Ay. Kung nagan mo, buo nga nagan mo pa eh. Tapos, ACR. ACR. Ano ba, Comrade, kung magkano halaga ang pinabibigay ni Comrade Mark saka ng ating contributors? Nasa magkano nga ba, Comrade? Nasa worth 25,000 pesos. Napakalaki! Yes, oo. Malaki talaga. Sige. Gusto ko lang ipayo kay sir na kapag once may pumunta dito, na sabihin na, ito, sabi ni Sir Cesar na kunin daw namin to, ganyan. Huwag kayong maniniwala doon, okay? Kasi may mga tao talagang gustong manira at gustong pabagsakin itong programa namin. Sana makonsensya kayo sa mga ginagawa nyo sa mga bawat pamilyang tinutulungan namin. Bilang ang masasabi ko. So, congratulations, sir! Pakainin natin yung mga anak. Okay? Sige.